Have a good day and maayong adlaw sa tanan naton nga mga kauturan sa tibuok kalibutan. Ari naman kita sa aton nga pagtimpla sang pulong sang Dios, sang tinapay sa kinabuhi nga sa diin magapadasig sang aton nga kalag karon nga adlaw. Kag sa aton nga pagtuon karon aton tun-an ang libro sang mga hukom, no? Magatuon kita sa Judges chapter 19. Kag sa aton pagsugod, magaduho kita sa aton ulo sa pagpangamuyo. Amay nga langit no, nyari ikaw sa kitasaan sa mga langit, samtang kami magasugod sa amon nga pagtuon amay, kabay pa ay mong balan nga espiritu magapakig-upod sa amon para kami nga tanan makaintindi sang amon nga ginatun-an subong, kag madasig sa pag-alagad sa imo sa ngalan ni Jesus. Amen. So sa pagsugod mga abyan, aton akon i-share sa inyo ang akon nga screen. Ang aton nga topic mga utod, ini naguluhan, help, I was raped all night long. Okay? Kag ang aton, again, sadsaran no nga kapitulo makita sa Judges chapter 19. Sa sini nga tion mga kabyanan magabasa kita sang pulong sa Ginoo tungod kay ini isa ka istorya. So nagabasa man gani kita sang pipila ka mga pages no sa newspaper, sa libro, kag sa iban pa nga mga balasahon. So I believe 30 verses will not make us tired as we read the story here in Judges chapter 19. So magasugod na kita. In those days, Israel had no king. Now a Levite who lived in a remote area in the hill country of Ephraim took a concubine from Bethlehem in Judah. Sa lain nga version, no, siling nila asawa niya ini. Pero ari ang istorya, iya kining kuno nga concubine. So taga Ephraim ini nga tao. Nangasawa siya sang taga Bethlehem, Judah. So parehas lang sila nga Israel, pero sa sina nga panahon sa time sang nga sa mga judges, no, ara sila sa land of Canaan. They are being distributed to different parts of the land. Verse 2. But she was unfaithful to him. She left him and went back to her parents' home in Bethlehem, Judah, after she had been there for months. So, iya gyud ning gidala ang iyang babae medyo layo from Ephraim, iyang gidala dito sa Bethlehem, Judah, pero ano ang nahitabo nga siling sa Biblia, naging unfaithful ang babae, kag ginbiyaan niya ang lalaki. So, nagbalik ang babae dito sa balay sang iyang amay. Alright? Her husband went her to persuade her to return. He had with him his servant and 2 donkeys. She took him into her parents' home, and when her father saw him, he gladly welcomed him. So ari ang bana, no, ginsugat ang iyang asawa didto sa balay sang iyang ugangan. Mga 4 ka bulan nga naglayas ang iyang asawa. Kag didto ginwelcome naman siya sang ginikanan sang babae upod sang iyang mga sulugoon, no? In verse 4, his father-in-law, the woman's father, prevailed on him to stay. So he remained with him 3 days, eating and drinking and sleeping there. So nagpabilin siya sa balay sang iya ugangan sulod sa 3 ka adlaw, no? Kay ang iya man lang tuyo dito nga kuhaon niya ang iyang asawa, dalon niya balik dito sa Ephraim. In verse 9, then when the man with his concubine and his servant got up to leave, his father-in-law, the woman's father, said, "Now look, it's almost evening. Spend the night here. The day is nearly over. Stay and enjoy yourself. Early tomorrow morning, you can get up and be on your way home." So,
gusto na unta magpauli ang amo nga lalaki, pero sining isang ugangan niya kung pwede diri lang anay tulog lang anay diri, no. Buwas ka na lang sang kaagahon pwede maglakat. Pero sa versikulo 10, but unwilling to stay another night, siling some versikulo, the men left and went toward Jebus, that is Jerusalem, with his two saddled and his concubine. So wala siya nagpapugong sa iyang gangan. Sila niya, malakad kami tay, kay ti, bala, apon-hapon na, malakad kami. So, amoy na ang natabo. In versikulo 11, when they were near Jebus, and the day was almost gone, the servant said to his master, "Come, let's stop at the city of the Jebusites and spend the night." So, samtang sila nagapanglakaton, nag-agi sila sa isa ka banwa nga ang tawag Jebus, no? Siling sa iyang sulubuon, pwede diri lang ta magpahulay kay medyo gabi na. Pero sa versikulo 12, siling sang iyang master, "No, we would go into any city whose people are not Israelites. We will go on to Gibeah." Sila niya, hindi ta diri sa Jebus kay hindi ni mga Israelites ang naga-ista diri. Dito ta sa Gibeah kay mga Israelites ang mga tao dito. In verse 13, he added, "Come, let's try to reach Gibeah or Ramah and spend the night in one of those places." So they went on, and the sun set as they neared Gibeah in Benjamin. There, verse 15, they stopped to spend the night. They went and sat in the city square, but no one took them in for the night. So dito sila sa Gibeah, nagabihan. Sila dirita magpahuway kay medyo gabi na. So dirita sa Gibeah, dito sila sa may city square kay ang mga syudad sa una mga utod, may ara gid siya lugar nga para sa mga dayuhan, no, mga nagapanglakatan. Kung gusto ka mag-apit dira lang ka magsulod. So verse 16, that evening an old man from the hill country of Ephraim who was living in Gibeah, okay, the inhabitants of the place were Benjamites, came in from his work in the fields. Kaya sa una, ang mga tao sa sulod sang ilang mga syudad, nagatrabaho na kung adlaw sa gawas, no? Kung gabi magsulod na sila sa balik sa ilang syudad. So sa pagsulod nila sa syudad, sining tigulang nga tao, nakita niya ining aton nga karakter sa story, ining lalaki nga gindala niya balik ang iya asawa upod sa iyang servant. Siling niya sa bersikulo 17 nga, when he looked and saw the traveler in the city square, the old man asked, "Where are you going? Where did you come from?" Okay? Sa verse 18, nagsabat sila, "We are on our way from Bethlehem in Judah to a remote area in the hill country of Ephraim where I live. I have been to Bethlehem in Judah, and now I am going to the house of the Lord. No one has taken me in for the night. We have both straw and fodder for our donkeys, and bread and wine for ourselves, your servants, me, the woman, and the young man with us. We don't need anything." Wow. So, medyo hindi gid gusto magpa-entertain ini nga tao kay gadali ni guro mo pauli guro dito sa, no, sa ilang lugar sa sa Ephraim. Pero siling santigulang siling niya, verse 20, "You are welcome at my house," the old man said. "Let me supply whatever you need. Only don't spend the night in the square." So he took him into his house and fed his donkeys. After they had washed their feet, they had something to eat and drink. So ginpilit gid siya santigulang, nagsunod gid man siya, kag nagsulod sila sa balay santigulang, kag didto sila nagpahuway. Sa sina nga gabi, samtang sila nagapahuway, they were enjoying themselves. Siling pa sa verse 22, some of the wicked men of the city surrounded the house. Pounding on the door, they shouted to the old man who owned the house, "Bring out the man who came to your house so we can have sex with him." Wow. So ang istorya nga ini daw parehas ang istorya sa natabo dito sa Sodom and Gomorrah sa panahon ni Lot.
Kaya ari ginlibutan man nila ang balay, kag diri siling pa ang mga wicked men, mga lalaki, no, ang naglibot sa balay, kag gusto nila ablihan ang putahan, and gusto nila nga makig-sex, no, sa bisita sa tigulang. Sa lalaki nga bisita sa tigulang, siguro nakita nila ang ining lalaki sa medyo adlaw-adlawon pa pagpadulong nila sa balay sa tigulang. In verse 23, the owner of the house went inside and said to them, "No, my friends, don't be so vile, since this man is my guest. Okay? Don't do this outrageous thing. Look, here is my virgin daughter and his concubine. I will bring them out to you now, and you can use them and to do them whatever you wish. But as for this man, don't do such an outrageous thing." So ari mga utod ang kultura no sang mga Israelinhon sa una, grabe sila ka-hospitable nga pwede nila ihatag ang ilang bisan mga kabataan, siling pa ni isang tigulang o mga virgin pa ni iya nga mga kabataan. Di kung gusto nga gamiton sa mga lalaki nga ara sa gawas, iya lang ini pagamit para lang gid sa iya nga mga bisita. Okay? Kagati ang asawa o kung concubine nga upod sang lalaki nga dala niya, sige niya pwede niyo man gamiton. So ari makita naton ang isa naman ka kultura nga sa diin ang mga asawa o concubine sa una daw parehas lang sang mga gamit, no, nga pwede lang nila ipagamit sa iban. Hindi lang mailabtan ang ilang bisita. But so ginadipinsahan gid sang tigulang, okay, ang iyang mga bisita. Ano naitabo sa verse 25? But the man would not listen to him. So the man took his concubine and sent her outside to them, and they raped her and abused her throughout the night, and at dawn they let her go. So wala gid sila, okay, gusto gid nila tong lalaki, pero kay ti hindi man nila mabuksan ang balay, ang nakuha nila, no, ang concubine, ang asawa sa lalaki nga iya gani ni siya gin travelan gid halin dito sa Ephraim padlong sa Bethlehem sa Juda para lang gid kwaon. Pero that night, why niya man gin dipinsahan, no, ginhatag niya, ginkuha ang iyang concubine, kag siling pa gin rape whole night. Okay. And in verse 26, at daybreak, the woman went back to the house where her master was staying, fell down at the door, and lay there until daylight. In verse 27, when her master got up in the morning and opened the door of the house and stepped out to continue on his way, there lay his concubine fallen in the doorway of the house, with her hands on the threshold. He said to her, "Get up, let's go." Abi niya kung buhi pa, no, ang iyang concubine. But there was no answer. Then the man put her on his donkey and set out for home. So, ang babae, way na sang gininhawa, niya na lang ini ginhakwat kag ginpasakay sa iya nga donkey, kag iya ini gindala pa uli. In verse 29, when he reached home, he took a knife and cut off his concubine limb by limb into 12 parts and sent them all throughout the areas of Israel. Everyone who saw it was saying to one another, "Such a thing has never been or done, not since the day the Israelites came up out of Egypt. Just imagine, we must do something, so speak up." Okay, so ari na mga utod, ang istorya aton summarize briefly. Ari na ang tigulang, gin-invite niya ang mga batanon kay nga magsulod sa iyang balay, pero pagsulod sa iyang balay sinang gabi, gin-rape ang iyang asawa, kag pagkaaga iya na lang nakit-ano nga ang iyang asawa patay na sa tubangan sang amo nga balay. Kung ikaw ang lalaki, ano ayhan ang imo nga reaksyon, no? Pero sa siday ka istorya mga abyan, ang lalaki atong basa sa Biblia nga naghambal ang lalaki, ang reaksyon sa lalaki medyo naaking man siya, pero hindi nato mabasahan kung ano gin ang ginhambal niya, pero ang hambal gikarga niya ang iyang asawa sa iyang donkey, ginhigot niya,
no? Kag iyang gindala pauli didto sa Ephraim, diretso siya pauli gid siya. Kag pag-abot dito ginkuha niya ang iyang espada, kag iyang gintunga-tunga ang iyang asawa sa 12 ka tunga, no? 12 ka bahin. Kag iya ini nga padala, gipanagtag, no? Sa nagkalain-lain nga parts sang Israel, may ara ban 12 tribes, di ba? So gintunga niya sa 12 ka bahin para nga ipanagtag sa 12 tribes. Ipahibalo kung ano ang naitabo sa iyang asawa. Mga biyan, sa hindi pa naton kuang ano sang mensahe ang Judges chapter 19. The book of Judges is like a sandwich. It starts with the phrase, in those days, Israel had no king. And at the end, in those days, there was no king in Israel. So nagsugod siya nga wala, nga nagambal nga wala sang hari sa Israel. Kag natapos man siya nga wala man sang hari sa Israel. Hindi nila gin-recognize no ang Ginoo nga amo ang hari sang Israel. Nalipatan nila nga ang Diyos amo ang ilang hari. Busa nahitabo mga utod ang istorya nga medyo parental guidance nga istorya. Imagine ka rape ang kaso all night long, no? Alright? Ang pamangkot nga ang nahitabo ini kag nga ang gin-record ini sa Bible, no? Sa una nagalibog ko paano ini walihon, pero sa dira nga nagatuon ako sini mga utod siling ko nami ni siya para sa mga batanon. So nga ang nahitabo ining very tragic. You see, the book of Judges, ang mga stories sa book of Judges are tragic stories, no? I love reading, stories in the book of Judges kay tragic ang mga istorya diri. So nga no, nga nahitabo ini tungod kay everyone siling pasang Bible did what was right in his own eyes. Ginahimo nila kung ano lang ang tarong sa ilang una-una. Why nila ginabasi ang ilang una-una sa kasuguan sang Dios nga amo ang nagdala sa ilahalin sa Ehipto padulong sa yutang saad. Nalipatan nila ang ilang Diyos, nalipatan nila nga everyone did what was right in the eyes of the Lord. Okay mga biyan, tatlo ka mga butang ang kuwaon naton nga leksyon diri sa istorya sa Judges chapter 19. Nga ang babaye nga ini naka-experience sang tragic nga experience, gin-rape siya whole night long, gisaksak pa siya sang iya nga bana, no? Ang rason mga utod makita sa Judges chapter 19 verse 2. Siling pa nga ang babaye nga ini was unfaithful to her lover, no? She was unfaithful to him. Si mga biyan, mga kauturan, unfaithfulness is a serious issue when we talk about relationship. Okay? Madamo na sa aton ang biktima sa ginatawag nga unfaithfulness. Sa istorya nga na-record, nga gin-play sa programa ni Idol Rafi Tulfo, no? Programa sa magpakailanman, programa sa maalaala mo kaya, no? Sometimes labi na gid ang mga drama nga ginapakita dira sa TV kag sa event sa YouTube or sa computer. It talks about unfaithfulness. Kag tungod sini mga biyan daw naging natural na lang ang pagka-unfaithful, no? Naton sa aton karelasyon. Pero mga biyan, ari ang resulta sang unfaithfulness. That story is telling us that unfaithfulness, okay, always brings us to destruction. We might be, unfaithful to our friends, to our neighbors, okay? May ara man kita unfaithfulness sa aton nga mga nobyo kag nobya,
sa aton bana kag sa aton asawa, no? Ilabi na gid unfaithfulness sa Ginoo. Tanan ini sila may ara gid consequence, okay, after makahimo kita sang unfaithfulness. So, susiha ang imong kaugalingon, okay, ihuna-hunaa ang imong relasyon pamangkuta kung sino ang imong karelasyon subong. Okay, ikaw bala, okay, naging faithful sa imong karelasyon, wala ka bala ginatago-tago nga text sa imong karelasyon, wala ka bala sing ginatawgan, okay, kung wala ang imong asawa o kung wala ang imong bana, no? May ara bala ikaw nga mga secret, affairs nga nahitabo nga wala na kay balo ang imo nga bana, mga utod. I believe that our God is a forgiving God, that God knows all of those secrets, that God can forgive you, that God can make you free with that conscience. Bring it to the Lord right now. Okay? Let us be faithful in whatever relationship nga aton nga ginasudlan. Okay? Sa mga batan-on karon daw ka sayo na lang ang pag-ilis-ilis, no, sang mga nobyo kag nobya. Maka-chat diri, maka-chat dito, may gina-chat nga I love you diri, may gina-chat nga I love you dito. Okay? Pero mga utod, ang Dios na kay balo sa imong nga ginahimo. God is recording all things that you are doing, and at the end God will just proclaim his judgment unto you. If not in your generation, the Bible says, unto the second and third and fourth generation, God will still visit the iniquity nga aton nga ginahimo. So let us be faithful. Okay? Kung may mga nobya ka mo subong, may mga nobyo ka mo, may bana, asawa, okay, let us be faithful sa sini nga relasyon. Ilabi na gid kung kasado na kita, okay, may asawa na kita kag may bana, this is a serious matter, okay, and this institution is holy, okay. Ini nga institusyon silyuhan ini sang Dios, upod ang Dios sa dira nga pakigsaad kita. So kabay pa nga maging matinumanon kita, maging faithful kita sa aton relasyon sa aton isig katao, ilabi na gid sa aton relasyon sa Dios. Ikaduha nga punto, mga abyan, sa istorya sang Judges chapter 19 nga ako nihatag sa inyo, amo ang nasulat sa Judges chapter 19 verse 9. And this time from gentleman's perspective naman. Sa perspective sang karakter naton nga isa ka lalaki nga nagigugma man lang siya unta, no? Alin siya sa Ephraim, ginbiyaan siya sa iyang nobya, okay, o kung concubine o kung say karelasyon, okay, layasan siya pero iya pagid sundo ini, okay, nagahigugma man lang siya, no? Tungod sina nga gugma, nahimo niya ang pagsugat, no, pagantos na sugaton ang iyang concubine bisan gibiyaan na siya. Pero sa sedra nga gabi, no, nga nahitabo ini sa iya. Well, at the early part of the story, mabasa man naton sa Judges chapter 19 verse 9. Ang Biblia naghambal nga before sila naglakat sina nga gabi, ang ugangan niya naghambal sa iya, pwede buwas lang ka mulakat kay delikado na, no? Pwede ba siling sang ang nagsabat ang tao, no, hindi pwede, malakat gid kami. So ari, from this gentleman's perspective, okay, wala naman siya nagpamati sa tambag sang iya nga ugangan. Point number 2 here is about not listening
to the advice of the old. You know, the Bible is filled with the advices of the old. Ang pulong sang Dios puno ina sang kaalam sang mga katigulangan. Labi na gid kay ini nga mga katigulangan gin-inspired sang aton nga mga propeta. Ang aton man nga mga katigulangan sa sulod sa iglesia, may ara man sila nga mga wisdom. Ang aton ginikanan, aton tatay kag nanay, mama kag papa, no? Ang aton lolo kag lola, sila tanan aton pastors, aton auntie, aton tito, okay? Ang aton mga leaders sa church, sila gingamit sang Dios para nga maghatag giya sa tanan nga mga batan-on sa aton nga kapanahonan. So ari kita nga mga ginikanan, kita nga mga adult, may dako kita nga responsibilidad sa pag-advise sang aton nga mga kabataan. You know, ari sa istorya nga ini, wala namati ang amo nga bata sa advice, pero at least mga utod nahimo ta ang aton responsibilidad, no, sa pag-advise sang aton nga mga kabataan. Nahimo ta ang aton responsibilidad sa pag-advise sang aton nga mga estudyante. Kita naton sometimes, no, may mga kabataan sa sulod sa iglesia nga daw ara na sa delikado nga mga butang, no, delikado nga mga vices. Buhata ang imo responsibilidad igsoon sa pag-remind sa ila. Tungod kay aton responsibilidad ang paggiya sa mga batanon. Kung kita mo ang bata nga addict na sa computer, sa waya, kung kita mo ang bata nga sige na lang upod-upod sa iyang nobyo, kag permi hubog o kung permi sige, bata pa, nagapanigarilyo na, sa waya, tambagi, dala ini, sa matawhay nga lugar, kag tambagi ini siya. Kay ini imo responsibilidad. Mga batanon, ang inyo man nga responsibilidad, amo ang pagpamati sa tambag sang aton nga mga katigulangan. You know, the wisdom of our parents and grandparents are really great nga hindi pwede naton i-neglect. Kanang maghambal bala ang aton nga mga katigulangan nga naagyan na namon na, no, na-experiensyahan na namon na. Hindi mo paghambalan nga, hindi ka maghambal nga tinigulang man na iya, inyo naman na iya sa inyo nga panahon, mga kauturan, mga batanon, you are rejecting, you know, the advice of the old. If that is the case, mga batanon, then there is a possibility, no, nga ang hindi mo pagpamati sa advice sang mga katigulangan will really bring you to destruction. Amo na nga paghambal sang ginikanan tulog na, okay, tulog na. Paghambal sang ginikanan nga tama na naunta tanana kay sakit na na imo mata, sige ka na lang atubang sa imo nga computer, sige ka na lang Facebook, okay, unta ta. Kay there is wisdom in the advice of those parents. Okay? Pag maghambal ang ginikanan, hindi na siya day nga lalaki, no? Kay ti kabalo ka naman nga may bisyo ina siya, kabalo ka naman sang background sang pamilya sina. Pag maghambal ang imong ginikanan, hindi na nga babayi, kay ti tanawa bala ang iya nga kaliwat. Na there is wisdom sa imo nga ginikanan, hindi pagsupaka. Kay kung imo ini supakon later on, okay, it will really bring us into destruction. So amo ini ang ikaduha nga punto, no, sang istorya nga ini, nahitabo ini sa babae kag sa iya nga umagad tungod kay wala sila namati sang tambag nga hindi na maglakat kay gabi na. Labi na gid sa aton nga mga batan-on karon, no, kalabanan nga gina-rape, kalabanan nga gina-abuse, kalabanan nga ginapatay, no, ina nagakahitabo sa gabi. So let us avoid going around at night kay ti amo ina ang tambag sa aton nga ginikanan. Hindi kita magsigi lagaw kung gabi, kung pwede sa hindi pa magtakop ang dulom, ara na kita sa sulod sang aton tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sa ikatatlo mga biyan, amo ang punto nga makita naton sa Judges chapter 19 verse 25. And this time, from the rapist perspective, makuhaan taman sang leksyon ang mga rapist, no? Ang naitabo mga auto, they rape, you know, this girl,
all night long and abused her, okay, throughout the night. Grabe. So ang tawag naton sini mga abyan, kung dawala ka nagatulog na sang imo nga bisyo, imagine ka mag-rape, mang-rape whole night, ha? Kung ay ka natulog-tulog sina nga bisyo, tawag sina addiction na. Tawag sina ya bisyo na nga hindi na dali-dali madula sa imo. Okay? So ari mga utod ang sala bala, no? Kung hindi naton ma-stop at early stage, okay, it will bring us to addiction. May mga butang kita nga ginahimo, labi na gid kita nga mga batan-on, sa mga batan-on nga sometimes daw hindi na kita makakontrol sang aton nga kagalingon. Addicted na kita sang ginahimo naton. Madamo ang mga butang nga pwede maadikan. Okay? May mga tao nga addict sa computer, addict sa paghampang sang computer, no? Ang paghampang sang computer hindi na siya lalim, labi ng mga gamers. May mga gamers nga whole night, tubang nila lagsanay lang didra sa computer, pusilanay lang or ano dira, no? Labi na tong wala pasang curfew, kung or ara lang ka sa sulod sang balay mo. Sometimes whole night gahampang ka, adlaw, no? Tulog ka, pagka dugay-dugay, bugtaw ka naman, hampang ka naman. Okay? That is already addiction. Another is mga vices, no? Sigarilyo, inom, okay? Nga hindi naton makuha-kuha sometimes sa aton nga kinabuhi. Ang iban ang problema nila ang paglantaw sang pornography, no? Ang iban ang pagmasturbate, okay? So madamo nga klase sang addiction nga ikaw lang ang nakaibalo kung diin ikaw addict. Ang iban addict sa paglantaw sang salida sang mga Korean movies, no? Kada may bag-o nga Korean movies, lantaw na yun, no? So addict, kung hindi na bala normal, well, again, you can control this addiction, okay? By the help of Jesus Christ, you can control this addiction, but you have to, ask God to stop this and end this, because again, this addiction will bring you to destruction. Amo na siya. Kung hindi man sa imo, at least it will bring destruction to others. So mga batan-on, kabay pa nga hindi naton ipagdugayon ang pag-change. May mga adult man, hindi lang kay batan-on, may mga adult man nga addicted sa mga butang nga aton usually nga ginahimo. Addiction could be a wrong habit also. For example, sige ka lang kaon, bisan gabi na, no, wala na sa lugar, kaong ka lang gyapon. That is also part of addiction, kanang let us say dugay-dugay, mangakig ka, daw wala ka na lang sa lugar mangakig, addiction gyapon na, no? Kaya nga hindi na siya normal, tanan nga hindi normal, could be fall to category of addiction. Muna nga kinanglan aton gid pangabayon ang Dios permanente. Tanan ta siguro may ara man kita nga mga kaluyahon, no? But the best thing we can do is to always, ask God to search our heart, to see ourselves, and to see ourselves is to look upon, the mirror, the law of God, that would bring us again into self-realization. Para nga kung ma-realize naton nga may problema kita, this will bring us close to Jesus Christ. Para nga kita malibyuhan sa aton problema. Mga utod, ini tanan nahitabo
Okay? Tungod kay uh, everyone was doing what was right in her own eyes in the book of Judges. Ang pinakasubo mga author, okay, nga ining babae nga ini naningkamot nga makapauli, but okay, she died without reaching home. Amo ini ang makasusubo. Kitang tanan mga utod, mga biyan, ari kita sa kalibutan nagapanglakaton, and I believe we are all in journey towards home. Ang problema kung hindi kita makaabot sa aton destinasyon nga amo ang pagpauli dara balik sa tiilan ni Kristo. Okay? Madula kita, mapatay kita along the way. Hindi kita makaabot balik, hindi kita makabalik ba. When we are already in the state of addiction, when we are already in the state of sin nga lala na kayo, ang problema sina kung hindi na ta makabalik ba, no? So kabay pa nga hindi may tabo ini sa aton nga kinabuhi. Now again in those days, okay, naitabo ini because everyone did what was right in his own eyes. So kung ang tao magahimo sila sa mga butang kung ano lang tama sa ilang una-una, it will really result into destruction. The Bible says, Proverbs 21 verse 2, a person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart. Sakto na siya. Sometimes, nagauna-una kita nga sakto ang aton nga ginahimo. Gauna-una kita nga sakto kita, tama kita, nga ang mamati pa man ko kay pastor, nga ang mamati pa man ko kay elder, nga ang mamati pa man ko sa akong parents, sakto man ko. Okay? Yes. Sometimes we think that we are right, but the Lord weighs especially the motive of our hearts. Proverbs 14 verse 12, there is a way which seemeth right unto a man, but at the end thereof are the ways of death. So muna mga utod nga kinanglan, hindi naton saligan ang aton kaugalingon nga judgment. Okay? All right? Let us always, include God in all our choices in life kag sa aton nga ginapili, okay, kada adlaw. All right, mga utod, sa pagtapos ari ang sandwich, no? Kinanglan ang aton kaugalingon, ang aton nga mga binuhatan, kinanglan ini pagaputson sang konsepto nga sa diin may ara hari sa aton nga kinabuhi. These days Israel has a king. These days there is king in Israel sa babaw kag sa dalom. So ang tunga-tunga sina, everyone did what was right, okay, according to God, not according to myself, but according to God, the King whom I recognize. Okay. Kung may ara Dios nga hari sa aton kaugalingon, then in every decision nga aton nga ginahimo, include dira ang Dios, no, sa aton nga pagpili. Busa mga abyan, mga batanon, no, kinahanglan sa aton nga mga choices in life, let us include God. Okay, let us listen to the advice of our parents. Parents, let us also guide our young people. Many of our young people today are just, thinking what was right in their own eyes without knowing the principles, okay, nga ginhatag, sulat dira sa balaan nga kasulatan, ilabi na gid sa writings ni Mrs. White. So praise God mga abyan, mga utod, kabay pa ang Dios magapanalangin sa aton, no? Samtang kita nagapadayon sa pag-alagad sa iya. Una, aton liwaton, let us be faithful, okay, to our relationship, horizontal and vertical relationship sa aton isig katao pag sa aton relasyon sa Dios. Number 2, let us, listen to the advice of our parents.
listen to the advice of the old, especially let us listen to the word of God, okay, the counsels of Mrs. White. And lastly, let us ask God, you know, to change us, to help us stop our addictions in life, our bad habits in life, in order for us, you know, to be uh, safe and covered by the grace of Jesus Christ. And when we are covered by the grace of Jesus Christ, then all of us will be able to enjoy eternal life in this kingdom and in the kingdom of the Lord that will come. Thank you so much. May the Lord will bless us all this day. Let us bow our heads. Our Heavenly Father, we praise you and thank you for allowing us to enjoy the bread of life. May that you will bless all our young people all throughout the world and everyone who is listening to this message. That all of us, Lord, will be able to feel and realize the seriousness of sin in this world and be able to be covered by the grace of Jesus Christ so that all of us, Lord, will be ready for your soon return. Bless all of us this day in Jesus' name. Amen. Thank you so much for watching.